yun. Maraming salamat muna sa ating mga subscribers at mga sponsors natin dito sa munting channel nating Unbettable Channel. Sa mga bagong subscribers po namin, thank you very much mula po sa aking puso at sa puso naming lahat na nagpapatakbo nitong Unbettable Channel. Nakala mo naman ang dami, pero alam nyo ba, dalawa lang kami ni Dondon dito at minsan sumisingit lang si Niyong. Charot! At dito na nga usapang Andrea Brillantes. Kasi nga, nakapag-alaman po ng inyong lingkod na by 2024, ang dami pala nitong mga bagong endorsements na ilalabas. Nakakaloka itong batang ito. Bata pa ba? Maliit lang kasi siya kaya tinatawag natin bata, no? But still, she's very young, right? Baka, may 20 na ba siya? Wala pa, no? Or meron na? Meron na ba? Pero napakabata kasi niya. Na ang amo ng mukha and everything. And ayon nga sa mga nakachikahan natin, kasi sabi nga sa inyong nakaraang episode, kung talagang regular kayo nanonood ng ating mga podcast, may mga tayong mga nakakasalamuha tayo, especially now na usong-uso ang mga parties, Christmas parties, mga press con, mga premiere night, etc. So may mga nakakahalubilo tayo dito, mga kasamahan din natin sa advertising agencies, sa mga product chuchu-chucho, launching, etc. At nagbalita sa atin na by 2024, siguro mga 2 o 3 na malalaking endorsements ang ipupush for Andrea Brillantes, na ang sinasabi nilang isa sa mga reasons kung bakit daw talagang lapitin ito ngayon ay dahil sa ang dami-dami daw nitong mga na-generate or nagiging ng mga followers, ng mga subscribers, ng mga nanonood sa kanya at mga sumusuporta sa kanya, despite the fact na bihira nga magsalita itong si Andrea hinggil sa mga isyong kinasasangkutan niya o hinggil sa mga iskandalong nadadamay at nadadawit ang pangalan niya. Kakaloka, diba? So parang naalala ko tuloy yung isang podcast natin na minsan nanood tayo ng basketball sa Philippine Basketball Association or PBA, isang PBA game na kung saan naglaro yung kuponan or team ni Richie Rivero, dating boyfriend nitong si Andrea, na tinukso-tukso at binubuli and binabash at the same time itong si Richie ng mga ibang fans. Kasi ganoon talaga sa basketball Kito totoo hindi, talagang gaganunin ka para masira ang laro mo. Tapos may mga nagmumuestra pa doon ng ganyan o laba-laba or something, di ba, nabalita namin sa inyo dito. And di umano nga posible na may mga lumapit na mga laundry soap, washing machine para i-endorse ni Richie kasama yung kanyang current girlfriend ngayon na si Leren Bautista. This time, napag-alaman din namin na ito palang si Andrea Brillantes nga ay may na-shoot na at parang nakagawa na ng mga produkto, na mga product endorsements na by 2024 ilo-launch. Ang taray, no? Pinakinabangan nila yung mga naging intriga sa kanila, mga naging akusasyon sa kanila, iskandalo sa kanila, especially itong si Andrea nga na nabigyan tuloy ng branding or brand at imahe na wild, sexy, na lalaki, parang ang pangit, bumubusina ako, humihingi po ako ng busina sa mga hindi magugustuhan yung sasabihin ko na alam mo yon na sinasabi nilang naging wild nga daw yung imahe kasi nga na-involve sa mga gwapong lalaki. Na-involve sa mga gwapong lalaki, pero sa totoo lang naman, ang na-involve lang naman talaga siya yung kay Richie, kasi yung previous niyang boyfriend na tama ba si Seth ba yon? Si Seth, yung partner ni Francine Diaz. Diba, na nagkaroon daw sila ng something, naging tapos basta hindi na lang masyadong kumalat yung chika. Pero siyempre ang much publicized at naging iskandaloso nga yung sa kanila ni Richie tapos until recently nga yung pangalan niya na nadadawit na di umano isa sa mga rason kung bakit nagkahiwalay ang Kathniel o si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. Di ba, nag-unfollowan pa nga sa social media, sa Instagram account. And then may mga chika-chika, but never din naman nagsalita si Andrea. Kaya lahat ulit nag 1+1+1 na dahil silence means truth. Silence means
true, silence, ano pa ba yung mga ibang truth, true, whatever, na may bahid ng katotohanan yung mga akusasyon sa kanya. But still, siguro ang galing, ang wise ng nag-i-invest dito kay bukod dun tayo lahat invested sa mga ganyang issue yung totoong nag-i-invest kay Andrea, meaning nagpapatakbo ng kanyang career, nangangalaga ng kanyang mga finances, endorsements, etc. Kung 'di ba kung if in 2024 lalabas itong at least 3 nga sa mga endorsements niya, may pwede nating sabihin, nakinabang itong si Andrea sa mga iskandalo. Diba? Nakakatawa lang. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dito, anong magiging opinion ko dito, anong salobin ko dito, pero this is business. Again, sabi nga ng mga iba po sa mga nagbibigay ng komento dito sa Unbettable Channel, show business is a business. May mga interest na pinoprotektahan, yes. May usaping mga pera, na sabi nga natin, tayo mga nagpapatronize, tayo mga sumusuporta na hinihinga ng suporta nitong mga artistang mga lalaki ang pangalan, especially yung mga sikat, talaga namang nag-i-invest din tayo ng ating pera. Pero yun nga lang, sa sobrang pagmamahal natin, sa sobrang pag gusto natin magkaroon ng attachment, umaabot na tayo dun sa level na pati yung mga personal nilang buhay gusto natin pasukin na. But still, itong episode na to, this particular episode on Andrea na parang sinasabi nga po natin na makikinabang dito sa lahat ng mga iskandalong ito, totoo naman. Kung sakaling di ba? Totoo. Kasi hindi naman nga talaga siya she doesn't have to talk, she doesn't have to explain anything. Hindi niya kailangan magbigay ng kung ano mang statement. Kasi nga pala, at the end of the day, meron na talaga siyang napakinabangan out of this scandalous and controversial issues surrounding her or involving her dito sa mga usaping kung ano-ano pa na nagbibigay nga sa kanya ng imaheng sexy, wild, young star, at kung ano pa mang branding or image na meron siya ngayon. Again, ang Unbettable Channel. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Inuubo po ako. Pero wala, hindi ko alam, natutuwa ba ako dito, mag-o-cry ako. At maraming salamat po mga subscribers. Mahal ko po kayo and thank you po sa inyong lahat. Pati na rin po sa ating mga minamahal pong sponsors. Babu!